Yung Yorno Plus ng Honda. Side by side, ayun naman yung Yamaha Factory ni Kuya Rai. Kaya team white tayo ngayon. Iwan natin yung Factory. Oh! Hi! Todo rough road. Sarap. Gamit natin yung Yorno. Agad kaming marilaki para, alam niyo, test ride. Nireset ko yung Trip A para makita natin yung KPL niya. 185 kilometers pa lang yung natatakbo nitong unit na Yorno na to ni Kuya. Kaya braking period pa rin siya. Pero, nung tinignan ko, yung KPL ay ano, 59.8 kilometers per liter. Welcome to the review of the Honda Yorno Plus. Kitang-kita nyo naman, no? Classic na classic ang dating ganito. Para tumerno, mas tumerno yung pagiging retro looking niya. Pinalagyan niya ng stainless cabinet na side mirror. Kung ikukumpara natin yung power nito, tsaka power nun, mas malakas ang power delivery nito. Kalmado yung release ng power, pero mas may power siya compared doon. Don't get me wrong, siyempre, 2 valves, 4 valves, mas malakas talaga ang power ni 4 valves. Kung ako nagtatanong kung mas mataas ba to comparing sa Fabio, yes, mas mataas siya. And 5'9" ako, sakto naman sa akin, flat-footed pa rin ako, both sides, abot pa rin. Pero kung siguro mga shorter rider pa, kung titiptoe ka na, unlike kay Fabio, talagang mas mababa talagang di hamak yun. Sa footboard, hindi siya totally flat, as in meron lang minimal elevation sa bandang gitna, parang nagkaroon ka lang ng foot separation. Yung upuan, napakalambot, ang lapad, wala kang masasabing negative kasi napakasarap gamitin. Yun nga lang, since medyo may kalakihan akong tao, yung placement ng aking puwet, medyo parang nandun na ako sa gitna ng angkas tsaka nung rider mismo. Yung suspension naman, alam ko ano na to naka-aftermarket na to na rear suspension, iba na yung plane. Usapang preno naman, lakas naman yung preno harap-likod. Combi brake siya, harap disc brake. Yung likod is drum brake pero combi brake siya, hindi siya ABS. Pero ang napansin ko, mas malakas yung combi brake kung ikukumpara mo dito sa front brake. Handling, ang gaan ng i-maneuver. Ang dali niya iliko, ang dali niya isiksik sa traffic. Kanina hindi ko na nag-video pero tinesting ko yung siksikan sa traffic. Pero shoot pa rin siya. Hi! Todo rough road. Off-road testing tayo ng Honda Yorno. Yung front shock stock pa rin. And so far, walang lagutok. Maganda yung play. Yung likod, hindi ko kayo mabigyan ng magandang feedback kasi hindi na siya stock. After 73 kilometers na tinakbo natin, ang ating fuel consumption ay 50 kilometers per liter. Not bad! 125cc, 4 valves, 50.9. Sabi mo na 51 kilometers per liter, not bad. Sobrang sulit na to. Para kanina nga ba itong Honda Yorno Plus? Nakapansin nyo, talagang ang datingan niya, classic looking. Talagang modern retro ang styling niya. Kung naghanap ka ng stylish look na fuel efficient, tapos yung power na dyan, ito ang scooter na para sa'yo. Ito lang naman ang katangi-tanging 4 valves na 125cc, tapos liquid cooled engine pa din. Kaya sa halagang 101,000, hindi ka na luging-lugi dito. Yes, may kamahalan siya compared sa ibang 125cc na scooter, pero nandiyan yung nandiyan yung performance Aside from the looks, yung design,
Iba yung dating niya. Tapos nandyan pa yung power, may liquid cooling. Sulit na sulit yung 101,000 mo dito. Kung familiar ka sa Honda Click, parehong-pareho to yung panel display dito sa Honda Click. Mga papi, the Honda Yorno Plus. Nandito na siya sa Pilipinas. And ayan ang itsura niya. Ang ganda ng pagka-white niya. Hindi ko lang kung anong tawag dito, pero para sa akin parang pearl white yung style niya. Ito yung harap. Tapos makikita nyo, naka-chrome na tong harap na to, tong accent na to. May chrome din dito. May branding ng Honda. Turn signal lights, hindi siya LED. Nandito siya sa bandang babang area. Kung makapansin nyo, naka-projector headlight na to. Hindi yan stock. So, minodify na yan ni Kuya Ray. Ito naman yung side view niya. Ang lapad niya tingnan. Malapad, mahaba. Tapos yung footboard niya, malapad din. Malawak yung apakan mo rito. Wala nga lang extension banda rito, pero okay na yun dito. And kagaya na sinabi ko kanina, meron siyang separation sa bandang gitna. Ayan. Hindi siya totally flat. May konting elevation, siguro 1 inch. Ayan. Parang separator lang siya ng paa mo. Pero pwede mo pa rin kargaan. Pwede mo pa rin paglagyan ng pinamili mo. Yung apakan ng angkas, ito, nakatago siya dyan. Ayun. Akala ko pinipindot, hinahaltak pala. Ayan. Malapad yung apakan ng angkas mo. Tapos, yung logo ng Yorno, naka-emblem. Ayan yung tambucho, yung grab bar. Yung upuan, kulay brown, nakaterno dito sa grip. Yung grip niya, makapit. Yung stitch seat, yan maganda. Ang lapad, ang lambot ng upuan, ang sarap gamitin kanina. Lalo dito sa angkas kasi kumpara nyo, mas makapal pa yung pads ng angkas. Kaya mas komportable pa rin. Sa likod naman, eto, may chrome accent pa rin. Yung turn signal lights, naka-bulb. Tapos, makikita nyo drum brake, pero yung drum brake niya, combi brake. Pag piniga mo yung kaliwa, magsasabay yung preno ng harap tsaka likod. Para sa pressure niya, nakakiles na rin siya. Hindi mo na kailangan ng physical na susi para i-activate yung motor. Tapos meron ditong pocket. Yan. Hanggang ganyan lang yung buka niya, hindi na masasagad pababa. Yan lang. Kasya naman yung cellphone dito. Tapos meron din dito nung USB socket na. Ayan o, USB na. Hindi mo na kailangan nung plug. USB ready na siya. Tapos meron ditong foldable hook. Tapos yung gas tank niya nandito sa harap. Kaya kung mapapansin niyo, mas maluwag ang kanyang underseat luggage. Ayan o, ang luwag. Sa underseat storage, makikita mo na rin yung coolant level mo dito. Ayan, may window na. Tingin ko kasya yung full face helmet dito. Pag magpapagas ka, dito naman yung access. Tingnan natin. Oh! Hindi mo na kailangan sungkitin. Ulitin natin. Wow! Sa halagang 101,900 pesos, meron ka ng 125cc, 4-valve, liquid-cooled at ESP engine from Honda. Aside from the classic looks, meron ka pang brown seat cover at brown handle grips. LED na yung headlight at taillight, may USB socket for charging, tapos yung karga ng gasolina nasa harap, malalim na underseat storage, full LED digital panel, combi brake, idle stop system, at syempre yung smart key system and remote. Tapos napakatipid pa sa konsumo ng gasolina. Kayang-kaya umabot ng 50 to 55 kilometers per liter. Ano pa nga ba nga hanapin natin dito sa Honda Yorno Plus, di ba? Ito na ba ang susunod mong scooter? Share mo naman dyan sa comment section kung ba't mo mapipili o ba't hindi mo mapipili ang scooter na to. Sana nagustuhan nyo itong review ko ng Honda Yorno Plus. Again, this is Tantan Santiago of Tanmoto. Stay dry and ride safe. Kita-kits sa daan.